Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tao. Pumunta po siya sa isang pari at humihingi ng payo. Sabi po nitong lalaki, "Father, bakit hindi ko po mapigilan mag-isip palagi ng masama? Hindi po ako makatulog, hindi po ako makapagtrabaho ng mabuti. Palagi po akong kinakabahan, sumasama ang aking pakiramdam. Ano po ang aking gagawin?" Sumagot po itong pari. Sabi niya, "Hindi mo naman mapipigilan ang ibon na lumipad at dumapo sa ibabaw ng iyong ulo. Pero mapipigilan mo siya na gumawa ng pugad sa ibabaw ng iyong ulo. Hindi mo rin mapipigilan ang lamok na dumapo sa iyong balat. Pero mapipigilan mo ito na sipsipin ang dugo mo. Hindi mo rin naman mapipigilan na pasukan ng mga daga ang iyong kabahayan. Pero mapipigilan mo sila na huwag kainin ang iyong pagkain at ang iyong damit." Mga kapatid, isang magandang paalaala po ito sa atin. Hindi po kasalanan ang magkaroon ng bad thoughts. Amen? Pero ang kasalanan ay kapag inaalagaan mo, kapag hindi mo inaalis, kapag nananatili, ang mga masamang iniisip mo. Amen? Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Pansin nyo, kasama ni Judas ang ating Panginoon. Kasalo ni Judas si Jesus sa hapagkainan. Narinig pa nga ni Judas yung mga banal na salita at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pumasok pa rin ang dyablo sa isip ni Judas. The gospel said that after receiving the piece of bread from Jesus, Satan entered Judas Iscariot. Nakakabigla po ito, no? Katapos-tapos palang magkomyunyon ni Judas. Pero tinukso na siya agad ng demonyo. Pero hindi pa nagkasala dito si Judas. Ang kasalanan talaga ni Judas ay yung ginawa niya. Pagkatapos pinasukan ng demonyo si Judas, pinagtaksilan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa dyablo. Dahil wala siyang pinipiling oras, panahon at lugar para tuksuhin ka. Unawain niyo po, lahat ng mga kasalanan na ating ginagawa, nag-uumpisa sa ating mga kaisipan. All sins are premeditated. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, pinagpaplanuhan. Ang kasalanan, nag-uumpisa sa ating mga kaisipan. Hindi po totoo yung aksidente lang daw, kaya nabuntis niya yung babae. Ano ka? Hilo? Ano yan? Nadapa ka lang pagkatapos yung kwan mo, pumasok doon sa kwan niya. Pasensya na po sa analogy ha. Pero nakakainis lang minsan, di po ba? Yung mga ibang sinungaling na lalaki. Sinasabi nila na, aksidente lang na nangyari yun. Kapatid, aminin mo. Nung umpisa pa lang, may pagnanasa ka na. Amen? Pagkakita pa lang dun sa babae, may sumagi na dun sa isip niya. Kaya nagkakarelasyon ka, liban sa iyong asawa. Kasi ginusto mo. Di po ba? At saan nangyayari yung gusto? Sa isip ng tao. Kahit din naman po, yung mga nakabaril, nakapatay dahil sa road rage bago ang alitan, mainit na talaga ang ulo niyan. May plano na talaga siya sa kanyang isip na kapag may nag-cut sa kanya sa daan, hahabulin niya ito, tatakutin niya ito, at worst comes to worst, babarilin niya ito. Di po ba? Kasi hindi ka bibili ng baril kung wala kang balak na gamitin ito. Kung wala ka talagang balak na manakot at bumaril ng tao, dapat from the very start, huwag ka na magdala ng baril. Di po ba? Kahit na sabihin nyo, for self-defense, ang gagawin mo, nag-uumpisa sa iyong isip. Kahit naman po ang magnanakaw. Mas matindi yan. Kasi nagpaplano, paano siya makapagnakaw. Ang mga magnanakaw, pinag-iisipan, paano mandukot, paano manloob ng bahay, paano kumuha ng pera. Pero alam niyo po kung anong mas nakakatakot, kung anong mas masama. Yung mga nagnakaw na, nag-iisip pa ng paraan para hindi sila mahuli. Amen? Yung mas nakakatakot at mas masama, yung nagnakaw na sila, nag-iisip pa sila ng paraan para makatakas sila at hindi sila makulong. Ang teknik po ng demonyo, ganito. Gagayahin niya madalas ang boses ng isip mo para akala mo, ang iniisip mo, galing sa'yo. Kaya nga yung mga iba, kumbinsidong-kumbinsido. Sinasabi, okay lang hindi magsimba. Kasi pagod naman ako Naiintindihan yan ni Lord. Okay lang naman yung hindi magpatawad. Kasi nasaktan ako.
Okay lang naman magbisyo. Basta't wala naman akong piniperwisyong tao. Nagre-relax lang naman ako eh. Okay lang naman magkaroon ng babae. Hindi naman malalaman ng aking asawa. Okay lang naman mangupit. Hirap na ng buhay ngayon eh. Okay lang naman makipagrelasyon sa same sex. Mahal ko siya eh. Di ba ang Diyos, pagmamahal, mauunawaan naman ako ng Diyos kapag minamahal ko ang kamukha kong kasarian. Ang tanong, yan bang iniisip mo, kapatid? Galing ba yan sa Diyos? O baka galing lang yan sa iyo? Ask that question. Are your thoughts really from God? Or are your thoughts just coming from you? Paano mo malalaman kung ang iyong iniisip galing talaga sa Diyos o galing sa masama? Ito po, tandaan nyo. Kapag dahil sa iyong mga iniisip, ginagawa kang mas mapagmahal, mas mapagkumbaba, at mas payapa. These are the three indicators. These are the three signs that your thoughts are really coming from God and are not coming from the evil one. One, if it makes you more loving. Second, if it makes you more humble. Third, if it makes you more peaceful. Mga kapatid, unawain niyo po, hindi lahat ng iniisip mo dapat mong paniwalaan. Hindi naman lahat ng iyong nararamdaman dapat mong sundan. Dahil ang iniisip mo na hindi mo binabantayan, nagiging pintuan ng kasamaan. Kaya nga po, ang ganda nung turo ni San Pablo. St. Paul told us to take captive of our thoughts and make them obedient to Christ. I will repeat that. Write that down. Memorize that. Capture your thoughts and make them obedient to Christ. Ang mga iniisip kasi natin, parang mga unggoy yan eh. Our thoughts are like monkeys. Kapag pinapabayaan mo yung iyong iniisip, pansin mo, patalon-talon, iba-iba yung iyong mga iniisip. Hindi po ba? Kapag pinapabayaan mo ang iyong isip, di ba, nanggugulo sa iyong buhay? Kapag pinabayaan mo yung iniisip, nagkakalat sa iyong loob. Kapag pinabayaan mo ang iniisip mo, dadalhin ka niyan sa takot, sa inggit, at sa galit. Amen? Kaya nga, hindi lahat ng iniisip mo, kapatid, ay totoo at mabuti. Marami sa iyong iniisip, ingay lang. Pero kung mabigo man tayo, kung magkamali man tayo, kung man dahil sa ating mga iniisip tayo magkasala, may mabuting balita pa rin na pwede pa rin tayong bumawi. Amen? Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang matuwid na tao, kahit na 7 ulit siyang madapa, muli siyang babangon. That is from the book of Proverbs. That a righteous man falls 7 times, but stand up again. Ang tanging nabibigo ay yung taong hindi tumatayo. Amen? Ito po ang pagkakaiba ni San Pedro at ni Judas. Oo, parehas po sila nagkamali. Parehas naman silang nadapa. Parehas silang nagkasala. Pero ang pagkakaiba ng dalawang ito ay dun sa kanilang ending, dun sa kanilang wakas. Si Judas, pinagkanulo si Jesus kapalit ng pera. Nagsisi siya. Oo, pinalik niya yung pera. Pero nawalan siya ng pag-asa. Hindi siya bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Mas pinili pa ni Judas ang magbigti. Mas pinili pa ni Judas ang pagkawala ng pag-asa o despair. Pero si San Pedro, pansin niyo, tinanggi rin niya si Jesus 3 beses. Umiyak siya ng labis-labis. Pero bumalik pa rin siya sa ating Panginoong Jesucristo. Humingi siya ng tawad at tinanggap niya ang awa ng ating Panginoon. Bandang huli, pinili ni San Pedro ang pag-asa, ang hope. Parehas po silang bumagsak. Pero si Judas, nakatingin sa kasalanan niya. Habang si San Pedro, nakatingin naman sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi ka magiging Judas dahil nagkakasala ka lang. Nagiging Judas ka kapag nawawalan ka ng pag-asa. At hindi ka nagiging Pedro dahil mabait ka, dahil masunurin ka. Nagiging San Pedro ka kapag marunong kang bumalik sa Diyos. Amen? Kaya kahit na ilang beses po tayong bumagsak, magkamali, magkasala, dahil sa ating mga masamang iniisip, mga kapatid, huwag kayong magsawa na magbalik loob sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi napapagod magpatawad. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang matabang pari. Hindi po ako ito ha. Siya po ay inanyayahang magmisa sa jail, sa kulungan. Sa prosesyon po, pakyat po sa entablado,
itong matabang pari, siya po ay nadapa at nahulog doon sa entablado. Nagtawanan yung mga nakakulong, yung mga preso. Pero itong pari, kahit na hirap po siya, tumayo po siya muli. At pinagpatuloy po niya yung misa. At sa humili po ng pari, ito yung kanyang sinabi. Mga kapatid, dumating ako sa kulungan na ito para ipakita ko sa inyo na kahit ang isang tao ay nadapa, nahulog, nasaktan, napahiya, kaya pa rin niyang tumayo at magpatuloy muli. Seryoso po lahat ng mga nakakulong. Natauhan yung mga nagtawanan at lumuha po na konsensya ang marami. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ang pagiging perpekto ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon ay isang puso na marunong magbantay, sumunod at bumangon muli sa pagkakamali. Kaya maging mas tapat tayo sa Diyos ngayon. Bantayan natin ang ating mga iniisip. Dahil dito nagsisimula ang kasalanan o ang kabanalan mo. Isuko natin ang ating iniisip kay Kristo. Huwag mong susundan ang iyong iniisip. Ang sundan mo ay ang kagustuhan ng Diyos palagi. Amen? Hindi naman lahat ng pumapasok sa isip mo ay dapat mong sundin. At higit sa lahat, bumangon tayo palagi sa bawat pagkakamali. Dahil ang tunay na tagasunod ni Kristo ay ang mga taong hindi pa nadapa. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay ang mga nadadapa pero marunong bumangon muli at magbalik loob sa Diyos. Amen.